Kahit na anong gawing pagtutol ni Paulino, ay wala na siyang magawa para baguhin ang isip ng kanyang ama. Tuloy na ang napipintong pagpapakasal niya sa dalagang si Feline. Wala namang kasing sanang problema kay Paulino ang pagpapakasal. Ang kasal ay isa ring pangarap para sa kanya. Pero gagawin niya lang yon sa taong kanyang tunay na minamahal. At higit sa lahat, hindi sa isang babae. Bata pa lang ay baklang bebot na si Paulino. Nagawa niya pang itago ang pagkatao niya nung una. Ngunit kalaunan lang ay sumingaw din. Sa kabila ng pagiging malambot at kabaklaan niya, ay may isa pa ring babae ang talaga namang nagkagusto sa kanya. Mababalo siya sa kakaisip kung papaano siya nagustuhan ni Feline. Gayong alam naman ng lahat kung anong klaseng tao siya. Mudrakels, baka naman pwedeng ma-delicious ang wedding. Don't ko like yung Feline na yan eh. Diyos ko, Mudra, masusuka-akes niyan. Kung ikakasal man ang beauty ko, gusto ko sa hotdog at hindi sa mabahong tahong. Magkakaharap ang mag-inang Paulita at Paulino sa hapagkainan ng umagang yon. Mabuti na lamang ay maagang umalis ang lalaking si Fernando, kung kaya't nagawa nilang pag-usapan ang bagay na yon. Anak, intindihin mo na lang ang sitwasyon natin. Malaki ang utang ng pamilya natin sa pamilya ni Feline. Kung hindi dahil sa kanila, matagal nang wala ang lupain at sakahan natin. Tinulungan nila tayong matubos sa mga yon. Ngayon, bilang kabayaran, kailangan mong magpakasal sa babaeng yon. Alam kong hindi mo ito gusto, pero nasa kamay mo, anak, ang kinabukasan ng pamilya natin. Dahil sa inis ay madiin ang pagtusok niya sa hotdog na kanilang almusal. Taray, Mudra, ha? Ako pa ang ginawang superhero ng family na Itay. Don't you know na ang bakling Itay ay may sariling life? Diyos ko, kaimbierna ha. Tinitake away niyo ang karapatan ko sa own life ko, ha? Hindi naman sa ganoon, anak. Sadyang wala lang talaga tayong pagpipilian para isalba ang pamilya at yaman natin. Ikaw din naman ang makikinabang ng lahat nang may iwan namin kapag nawala na kami. Ba't kaya di na lang si Pudra ang magpakasal sa Bruhildang yon? Siya naman ang may credit at hindi Akesh. Why me? Anak naman, ikaw ang gusto ni Feline. Kahit bakla ka, ikaw pa rin talaga ang gusto niya. Tumayo ang bakla at naghawi ng buhok. Hindi niya kinakaya ang pagiging sarado ng utak ng kanyang nanay. Sa halip na makipagtalo, mas pipiliin na lamang niyang umiwas kaysa makapagsalita pa siya ng hindi maganda. At saan ka naman pupunta? Kaya aga-aga. Ay nako, rarampa ako kahit saan. Babush! Agad na lumabas si Paulino at hindi na siya nagawa pang pigilan ng ginang. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Magulo ang kanyang isipan. Wala siyang alam na gawin kundi ang maglakad lang. Bigla na lang niyang naisip ang isang bagay. Na sana hindi na lang siya nabuhay sa mundo. O di kaya napabilang na lang sana siya sa medyo may kayang pamilya. Dahil kasi santas ng pamumuhay nila ngayon, hindi naging madali para sa kanya ang kanyang paglaki. Kailan lang niya ipinagtapat ang kanyang kabaklaan bago siya makarating sa ganoong punto. Katakot-takot na paglilihim muna ang kanyang ginawa. Ayaw sa kanya ng kanyang amang si Fernando. Kinakahiya siya nito sa lahat. Para kasi sa kanyang ama, malaking kahihiyan para sa negosyo niya ang pagkakaroon ng anak na mas malambot pa sa suman. Bagay na lagi nilang pinagtatalunan. Walang silbi ang tinapos ni Paulino na kursong may kinalaman sa pagluluto. Hindi rin naman kasi niya masusunod ang pangarap niyang maging sikat na chef. Ama niya lamang ang nagtatakda ng kanyang magiging kapalaran. Gusto na sana niyang makaalis sa ganoong sistema. Ang kaso nga lang, hindi niya alam kung papaano at saan magsisimula. Uy, Paul! Nagulat ang bakla nang akbayan siya ng kanyang kababata na si Buboy. Pagtingin niya ay kasama rin nito ang isa pa nilang kaibigan na si Rolly. Nagulat ang bakla nang akbayan siya ng kanyang kababata na si Buboy. Pagtingin niya ay kasama rin nito ang isa pa nilang kaibigan na si Rolly. Kanina ka pa namin dinatawag eh. Bakit hindi mo kami naririnig?
Marami ka na yatang tutuli. Malalim yata iniisip ng kaibigan natin ngayon eh. Kasing lalim ng dimple ko sa puwet. Huminto ang bakla at inalis ang braso ni Buboy sa kanyang balikat. Walay ako sa mood ha. Wag naman buwisit, okay? Nagkatinginan si Buboy at Rolly nang muling maglakad ng kanilang kaibigang bakla. Nag-alala sila kaya naman agad silang sumunod. Uy, ito naman oh, di na mabiro. Ano ba problema? Pwede mo namang ibahagi sa amin ang problema mo eh. Pakikinig kami. Umupo ang baklang si Paulino sa gilid. Bumuntong hininga ito at bagsak ang mga balikat na nagsimulang magkwento. Di ba advice nyo last week sa Akesh na ipagtapat na sa kanila na baklang Pepay Akesh? Oo nga, sinabi namin yun. Oh, ano naman nangyari? Eh di ayon, pinagtapat ko kay Pudra na bakla Akesh. Akala ko madidelicious ang wedding kasi baklang tutay nga Akesh. Ba't mga Bex, tuloy pa rin ang kasal. Ay naku, grabe ang Pudra. Ayaw paawat. Wala siya care if Becky Akesh. Basta ang importante sa kanya ay may hotdog ako. Tuloy ang kasal mga Bex. What do I do? Eh, mahal ka sa kanya may hotdog ka? Eh di patanggal natin hotdog mo. Siniko ni Buboy si Rolly para sawayin ito. Alam kasi ni Buboy na hindi makakatulong ang mga walang kakwenta-kwentang sasabihin ni Rolly. Grabe naman yan tatay mo. Kahit alam na niyang lalaki rin ang gusto mo eh, wala siyang pakialam. Alam mo gagawin niya. Pipilitin kanyang maging lalaki. Pambihira oh. Eh ano nga ang gagawin ng beauty ko? Sa susunod na linggo na ang kasal ng bakla. Eto, matinong tanong to ah. Bakit ba ayaw mo dun sa filin na yun? Eh di ba, pwede mo naman siyang pakisamahan. Sabi mo, pumapayag naman si Philly na walang mangyari sa inyo basta magkasama lang kayo. Eh bakit ayaw mo? Ayaw. Di ko bet ang family nila eh. Something weird. Yung ibang babae, kahit baklo siya ko, papatusin ko para sa family ko. Pero di ko bet sa angka ng mga yon. Eh bakit nga ba? Paano mo nasabing weird? Unang gora ko sa baler nila, ang heavy-heavy ng aura ng mga tsaka. Yung kumakatingin, parang hindi human. Lalo na yung nanay na mukhang suman ha. Something crazy mga Bex. Hindi komportable ang beauty ko sa kanila. Parang nasa pintuan ako ng impyerno nung nasa baler nila Akesh eh. Napaisip din si Buboy at Rolly. Ang dalawang ito rin kasi ay nagsagawa ng munting investigasyon tungkol kay Philin. Sa kanilang pagtatanong, maraming ang nakapagsabi sa kanila na medyo weirdo nga raw ang pamilya ni Philin. Sabi sa'yo pre, weird talaga yung mga sobrepenya na yan eh. Eh dapat talagang hindi ka maikasal dyan pare. I mean, mare. Ay nako, hindi ko talaga bet. Help niyo naman ako. Total, ako naman ang princess ng friendship na ete, di ba? Eh ano bang inaiisip mo? Tatakasan mo. Eh mas lalong magiging komplikado ang buhay mo niyan kung tatakas ka. Lilit lang mundo niya. Ah, alam ko na. May na-Tinkerbell ka ba? Bakit hindi ka nalang mamatay para mahinto yung kasal? Aray! Binatukan ni Buboy ang lalaking si Rolly. O pinagsasabi mo? Eh di nawala naman tayo ng kaibigan. Tila nagningning naman ang mata ng baklang si Paulino. Koreksyon ka dyan. Rolling in the deep. Ha? Rolling in the deep ang putya. Magkukunwari akong deads para hindi na matuloy ang wedding bells. Uy, hindi magandang ideya yan ha. Huwag kayong siraulong dalawa ha. Eh, oks naman ha? Natigilan ng kanilang pag-uusap nang biglang may kalalakihan na nagtakbuhan. May mga dala silang pamalo. Naintriga sila kaya agad na tinanong ni Buboy ang isa sa kanila. Brad, anong meron? Ay, may aswang Brad. May nakitang aswang sa ilalim ng hanging bridge. Ha? Aswang? Pero umaga. True lalo ba ang aswangit na yan? Nung nakaraan pa chismis yan sa terminal eh. Paano kung totoo? Magpapakain na lang ako sa aswang na yan. Yummy naman ako eh. O sige, ganito na lang. Sumama ka na lang sa amin. Eh, saan naman tayo gugora? Basta, makakalimot ka sa problema mo. My God!
I hate drugs, ha? Inakbayan na lang ng dalawa ang baklang si Paulino. Hindi na nila inintindi pa ang mga nagkakagulong tao nang dahil sa aswang. Dinala ni Buboy at Rolly si Paulino sa isang okasyon. Karawang kasi ng pinsan ni Rolly. Sinamantala ang pagkakataon na hindi pa ganun karami ang tao. Nakikain sila at nakiinom ng alak. Tirik na tirik pa ang araw pero ramdam na nila ang tama ng lambanog. Uy, go home na us, mga Bex. Amaya na, di ka pa nag-enjoy eh. Huwag ka mag-alala, safe ang beauty mo dito. Kamag-anak ko naman yung may birthday eh. Hindi, uwi na tayo. 4:00 na, oh. Tapos madilim pa. Baka mamaya abutan tayo ng ulan. Pambira naman oh. Malapit lang naman eh. Lakad lang. Ay naku, babus na mga Bex. Goranakis pa uwi ng Balera. Baka mag-Angry Bird na naman si Pudrakels ko. O sige, sabay na tayo. Baka mapagtripan ka na naman dyan eh. Ay, sige na nga, uwi na nga rin ako. Matapos makapagpaalam, umalis na rin ang tatlo sa okasyon na yon. Medyo hindi natuwid ang lakad ni Paulino sa mga pagkakataong yon. Samantala, madilim-dilim na rin ang paligid dahil sa nagbabadya ng malakas na ulan. Habang sila ay naglalakad sa gilid ng kalsada, may humintong sasakyan na itim sa gilid nila. Sa itsura pa lamang ng sasakyan ay masasabi na ni Paulino na magara ang kotseng yon. Nang bumaba ang bintana ng sasakyan, ay bumungad kay Paulino ang babaeng kinakaayawan niya, si Feline. Magandang hapon, Paulino. Ang gwapo mo talaga. Kinilabutan kagad si Paulino sa kanyang narinig. Parang gusto niyang masuka dahil nanggaling pa yon kay Feline. Diyos ko, Lord! Nandito ang bruhildang chocolate tutay na bahong pechay. Siniko ni Buboy ang bakla para sawayin ito sa mga sinasabi nito. Uy, gumalang ka nga. Babae pa rin yan, oh. Pag ako nag-respect sa girlash na yan, naku, baka may labang gaga. Pwe! Feline, pasensya ka na ah. Nakainom kasi si Pau eh. Ayos lang. Ang sexy niyang tingnan kapag lasing eh. Ha? Sumabay ka na kaya sa amin, Paulino? Doon din naman kami pupunta eh. Actually, ikaw talaga ang sadya. Sadyain mong peslak mo dyan, no? Shoo! Shoo! Sige na, alis na, mukhang galis. Eh kung ayaw mo, uuwi na lang ako. I'll wait for you. Che? Nakapamewang pa si Paulino nang umalis ang sasakyan. Parang gumanda talaga si Feline ngayon, no? Ang gumanda, lasing ka lang. Tara na. Nagpatuloy na lang sila sa paglalakad. Dahil doon ay nawalan ng ganang umuwi si Paulino. Uminit lang ang ulo niya dahil sa babae. Sige na, una na kayo sa balar nyo. Oh, saan ka pupunta? Sa River Maya, magwawash ng body. Baka mawali ang init ng body ko at ng ulo ko. Ay, sama na kami. Mahirap na, may aswang pa naman. Awoo! Uy, para kang tanga, pinagsasabi mo. Pero, sige, samahan ka namin. Sus, want nyo lang na ma-sight song ang sexy body ng Akeshi eh. Nagsalubong na lamang ang kilay ng dalawa sa sinabi ni Paulino. Nang makarating sila sa ilog, ay agad na lumublob ang tatlo sa malamig na tubig. Parang agad-agad na natanggal ang tama ng magkakaibigan. Pero tila ba mas natanggal ang kanilang tama nang makarinig sila ng malakas na atungal ng tila isang mabangis na hayop. What's that, Bundat? Hindi nagsalita si Buboy at Rolly. Maging ang dalawa ay hindi rin agad matukoy kung anong klase ng nilalang ang kanilang narinig. Hinala noong una ay isa lamang hayop. Nanahimik lang sila sa mga sumunod na minuto. Nang muli nilang marinig ang malakas na atungal, ay napilitan na silang umahon ng tubig. Mukhang iba na yung pre ah. Hindi kaya... Aswang? Aswang? Totoo ba talagang may aswang? Gusto mo malaman kung totoo? Halika, hanapin natin. Don't! Bahala ka sa life mo. Sisig ang peg mo kapag totoo ang aswang. Huwag mo kami damay dyan, no? Loka ka. Nanatiling nakatayo lang ang tatlo sa gilid ng ilog.
Nalalamigan na sila noon. Idagdag pa na tuluyan ng kumagat ang kadiliman. Aalis na sanang tatlo nang marinig nilang may isang babaeng sumisigaw ng malakas. Base sa sigaw ay humihingi yun ng tulong. Rinig niyo yun? Palamang no, wala naman kaming tulele. Tulele ang potik. Tutuli. O sige, dyan lang kayo. Hanapin ko lang, baka kung napano na yung babae. Uy, wag na. Hindi na napigilan ni Buboy at Paulino si Rolly. Mabilis itong umalis para puntahan ang kinaroroonan ng babae. Diyan ka lang ha, susundan ko lang si Tanga. OMG ka, sama Akish. Ayoko maging alone here no, scary environment. Sinundan nila si Rolly noong mga oras na yon. Naabutan nila si Rolly na nakasilip sa mga halamanan. Pre, anong meron? Di ko makita pre, pero may naririnig akong parang may kumakain na hayop kanina. After delicious na ako dyan ha, go back to River Maya na kayaas. Diyan lang kayo, titingnan ko kung anong nangyari sa babae. Hinawakan ni Buboy si Rolly sa damit para pigilan ito. Sira ulo ka ba? Paano kung may mabangis na hayop dyan? Wala na pre, umalis na kanina. Dito lang kayo Sasama kami, buwisit ka. Baka mapano ka pa eh. Ay naku naman itong mga Bex na to, power tripping. Marahan ng bawat takbang na ginawa ng magkakaibigan. Madilim sa kanilang kinalalagyan. Kaya naman kinakapakapalang nila ang paligid. Nang halos 5 metro na ang kanilang nalalakad, natalisod si Paulino at muntikan pa itong madapa. Mabuti na lang ay nahawakan agad ito ni Buboy. Tumingin sila sa ibaba. Meron silang nasagi. Marahan silang umupo para alamin kung ano ang bagay na yon. Kinapaka pa nila. Mga ilang sandali lang ay napagtanto na rin nila kung ano ang nasa harapan nila. Putya! Pre, ito yung babae. Kahit madilim ay nakapapa nilang wakwak ang tiyan ng babae. Sa sobrang takot ay hindi agad sila nakatakbo. Napaupo lang sila sa lupa habang kinikilabutang nakatingin sa bangkay. Dead body yan eh. Sino ang kriminal? Saka lang din sila natauhan nang maramdaman nilang may tila pagaspas na ng pakpak. Nakaramdam din sila ng malakas na hangin. Dali-dali silang gumapang papunta sa likuran ng puno. Laking gulat nila nang may isang nilalang ang bumalik sa bangkay ng babae. Isang tao na may malapad na pakpak. Medyo maskulado ang katawan at may katangkaran. Sa palagay nila ay hanggang dibdib lamang sila nun. Walang maingay ah. Aswang yan. Nanahimik lang silang tatlo. Palihim nilang pinapanood ang pagpapak ng hinihinala nilang aswang. Halos kalahating oras din silang nakatago roon. Sa loob ng ganoong kahabang minuto, sobrang hina lang din na paghinga ang kanilang ginagawa. Maya-maya pa ay nakita na lang nila na umalis na ang aswang. Lumipad ito sa ere pagkatapos ng 2 minuto. At saka lamang sila humiga ng malalim. Hindi ako mamatay sa takot eh. Mamamatay ako kasi ngayon lang tayo huminga na maayos. Buwisit na yan. Eh ginusto mo te, tukmul ka rin eh. Punta-punta ka pa dito. Oy mga Bex, what to do na sa dead Madela na girlash? Hindi rin natin pwedeng i-report sa barangay yan. Baka tayo pa ang pagbintangan. Hayaan na lang natin. Kawawa nga lang. Ibuhatin na lang natin yung bangkay papunta sa gilid ng ilog para madaling may makakita. Loka! Bala kayo dyan! Ayokong mawak niyan! Nauna nang umalis si Paulino sa mga sandaling yon. Ilang minutong naghintay ang bakla sa kanyang 2 kaibigan. Mga ilang sandali lang ay dumating na rin ang mga ito. Oh, what happened? Nasaan na yung dead body ng lola nyo? Napailing na lang si Buboy. Sinubukan namin buhatin eh. Kumalas yung braso, kaya hinayaan na lang namin. Bakas ang kaba sa mukha ni Buboy. Ganon din naman si Rolly na hindi mapakali ang mga daliri. Gora na as mga Bex, baka masaytsong pa tayo ng monster rito. Naku! Hindi na nila naramdaman ang lamig noong mga sandaling yon. Dahil sa pagiging tensyonado, agad silang umalis sa ilog. Dahil ayaw na muna ni Paulino na umuwi sa kanila, minabuti ng bakla na tumambay na muna sa bahay nila Buboy.
Tutal, tanggap naman siya ng pamilya ni Buboy. Hindi naman kasi may kakaila na talagang mabuting tao ang baklang yon. Sadyang maingay lang talaga. O pre, ingat ha. Ingat ka din. Sa kabilang kalye lang ako. O sige na, baka magkasakit na ako sa suot kong basang damit. Naglakad na rin palayo ang lalaki. Pumasok naman si Buboy at Paulino sa loob ng bahay. Pinahiram ni Buboy ng mga panlalaking damit si Paulino. Hindi na siya umangal kahit na malaki ang damit at short na pinasuot sa kanya. May panty ka ba dyan, Bex? Baliw, tingin mo nagpapanty ako? Gusto mo panty ni mama? Medyo mapanghi pa yun. Ay, no thanks. Better na kabagi ng puday ko kesa bumaho. Maya-maya lang ay tinawag na rin sila ni Aling Rita para magapunan. Ramdam na ramdam ni Paulino ang pagtanggap sa kanya ng pamilyang yon. Sa isip-isip niya, sana siya na lang ang naging anak nila Aling Rosita. Tapos si Buboy naman ay maging anak ng kanyang ama na masama ang ugali. Matagal niya na kasing pinapangarap ang pagtanggap mula sa kanyang ama. Pero kahit yata putulin niya ang kanyang tutoy, hindi na siya matatanggap ng kanyang ama. Pagkatapos ng hapunan ay si Paulino na ang nagugas ng pinggan. Ganun siya kasipag kapag nasa ibang bahay. Dakong 9:00 na ng gabi nang nasa kwarto na sila ni Buboy. Nakabukas ang bintana habang nagpapaantok. Bex, maraming thank you very much Kasi pumayag ka ulit na magsama tayo sa 4 na dingding ng kwarto mo. Ano ka ba? Wala namang problema sa akin yun eh. Basta, wag mo lang akong pagnanasahan ha. Baka mamaya gapangin mo ko. Hoy, kapal ng peslak. Di hamak na mas pogi naman ako sa'yo, no? Che? Yun nga eh. Ang gwapo mo kapag naging lalaki ka. Bakit kaya di ka nalang maging lalaki? Pakasalan mo si Feline para matapos niya yung problema mo. Ayaw ko nga, Bex. No ka ba? Kahit maging Barakwa Kesh, ayaw ko pa rin. Ayaw ko sa family nila. Scary family ang peg ng mga persons na yun eh. Parang yung sa movie, yung Addams Family. Naku, katakot. Kung sa bagay, pero paano yung utang ng tatay mo? Pamilya mo, paano na? Kaimbierno nga yung pudra ko eh. Ginawa ba naman na case na pangtubos? But bahala na si Batman. Bumuntong hininga na lamang si Buboy. Nakakaramdam siya ng awa para sa bakla. Alam kasi nito na sa oras na maikasal na si Paulino sa babaeng si Feline, mas magiging kalbaryo ang buhay ng kanyang kaibigan. Kinabukasan, maaga pa lang ay nagising na si Buboy at Paulino dahil sa pambubulabog ni Rolly. Hoy! Pau! Gising! Gising! Kailangan mo buwi! OMG! Premium pa ang princess na may shokoy na gumigising. Paano ka nakapasok dito? Ano bang kailangan mo? Kaaga-aga eh. Umuwi ka sa inyo, Pau. Yung pamilya ni Feline nasa bahay ninyo. Sinisigawan yung tatay mo. Parang sinisingil na kayo eh. Agad na napabangon ng bakla at nanlalaki pa ang mga mata. OMG! Deserve! Bumalik sa pagiga si Paulino. Ngunit sapilitan na itong ibinangon ni Rolly. Wala akong pangalam sa tatay mo, no? Kay Aling Paulita ako nag-aalala. Iyak ng iyak. Kailangan ka ng mama mo. Bumangon ka na nga dyan. Pumunta ka na nga sa inyo. Dahil sa pag-aalala sa kanyang ina, ay napilitan siyang bumangon. Wala nang almusal at nagmamadali na silang makalabas. Karipas ang takbo na kanyang ginawa. Nasa malayo pa lang sila ay nakita na ni Paulino nakaalis lang ng 2 itim na kotse sa harapan ng kanilang bahay. Lumapit doon ang bakla at agad na pumasok sa kanilang sala. Mudra, are you okay? Namamaga ang mata ng kanyang ina na tumingin sa kanya. Ngunit sa halip na si Paulita ang una magsalita, agad na umentrada kagad ang kanyang ama na si Fernando. Saan ka ba nang galing? Nandito sila kagabi at kanina. Hindi ka man lang nagpakita? Dahil sa ginawa mo, nagbago na ang isip nila. Wala nang kasal na magaganap. At dahil doon, malulubog na tayo. Mawawala ng lahat ng meron tayo kahit ang bahay na ito. Wala ka talagang silbing bakla ka. Ay, ang taray mo naman, Pudra. Don't blame the princess.
Remember, ikaw ang sugarol sa kasino, not me, not mama, not everyone, but you. Kakasugal mo, jubos ang money, kaya sinangla mo ang lupain at iba pang ari-arian. Tapos, now, blame mo Akish, ang Princess Paula? Na, that's bad. Hey, tigilan mo ako sa kabaklaan mong salita ha. Kung alam ko lang na wala kang silbi, sana pinutok na lang kita sa ulan eh. Nagkaanak nga ako ng lalaki pero baklaw naman. Puro kalandian naman ang alam. Mawalang galang na po. Pero Manahimik ka! Parte ka ba ng pamilya kita? Natameme bigla si Rolly habang nakatayo sila sa gilid ng pinto. Ano? Na-impluensya ka kasi ng dalawang baklang ito ano? hindi po kami bakla. Sinabi kong manahimik eh! Sino ka bang kutong lupa ka? Huwag ka na kasing sumabat. Yan! Kaya ganyan ang utak ng anak mong bakla na ito eh. Dahil sa mga kaibigan na katulad ninyo. Hindi po kami masamang tao. Sinabi lang manahimik eh! Sino ba mga magulang mo? At bakit parang ang bobo? Bobo ka rin. Kanino pa kami dinadamay dito tapos wala kaming karapatang magsalita? Hoy, Mang Fernando, mawalang galang na ha. Pero hindi kaming dahilan ng paghihirap mo. Mas lalong hindi si Paulino. Yang mga maling desisyon mo sa buhay ang nagpahirap sa'yo at hindi kami. Hindi siya, kundi ikaw. Aba, bastos! Manimik ka! Hindi ba ako tapos no? Matagal na ako nagtitipi sa pag-aalipusta mo sa kaibigan namin eh. Palagi na lang ito umiyak si Paulino tuwing magkikita kami. Dahil yun sa pagmamanipula mo sa buhay niya. Eh ano ngayon kung bakla siya? Ikaw nga lalaki, naging issue na sa kanya. Isa kang ama, pero wala kang pagmamahal sa anak mo. Isang kasangkapan lang ang tingin mo kay Paulino eh. Kung nag-anak ka lang dahil gusto mong may mag-ayos sa mga problema mo, eh sana nabaw ka na lang. Isipin mo ng masama akong kaibigan. Kung hindi kaya ni Paulino sabihin ang mga gusto niyang sabihin, kami ang magsasabi nun para sa kanya. Natameme si Fernando at Paulita sa kanilang narinig. Humanga naman si Buboy sa pinakitang katapangan ni Rolly. Hindi nito inakala na sobra pala ang concern nito para kay Paulino. Samantala, hagulgol naman ng bakla sa gilid. Wala nitong masabi dahil sa lahat ng kanyang narinig. Napangangan na lang si Fernando. Hindi nito inakala na ang mukhang tambay at walang pangarap sa buhay na si Rolly ay may saysay ang mga sinasabi. Matapos ng mainit-init na sagutan, ay napagdesisyonan ni Paulino na pumayag na sa gusto ng kanyang ama. Naisip niya kasi na baka kapag sinunod niya ang kagustuhan ni Fernando, ay matatanggap na siya nito ng buo. Kore na pudra. Payag na Akish para ma-stop lang ang war na ite at para mawala ng problema ng lahat. Sige na po, payag na Akish. Hindi na nakapagsalita si Rolly. Nadismaya siya sa nagawang desisyon ni Paulino. Lumabas na lang ito kaagad ng kanilang bahay. Sumunod naman agad doon si Buboy. Talaga anak, payag ka na. Korak Mudra, gusto ko nang mag-end ang paghihirap ninyo. Good luck Pudra. Sana kayanin ng konsensya mo ang magiging paghihirap ko doon. Walang lumabas na salita sa bibig ni Fernando. Ikinagulat niya ang biglang pagsang-ayon ng kanyang anak. Samantala, hindi naman alam ni Paulino kung saan siya tutungo sa mga sandaling yon. Batid niyang nainis sa kanya si Rolly, kaya hindi na niya yon gagambalain pa. Walay na, starting tomorrow. Baka hell na ang life ko. Impyerna. Napatigil sa paglalakad ang bakla nang may makasalubong siyang isang lalaki sa daan. Maliwanag noon dahil sa ilaw ng poste. Kaya nakita niya ang pagiging maputla ng mukha nun. Nakatingin din sa kanyang lalaki na parabang kilala siya. What are you looking for? Na, di ko bet ang mga maputla na boylet, no? Gusto ko tall, dark, and handsome. Sa ayon sa gusto mo, magkikita at magkikita tayo lagi. Lalagpasan na lang sana ni Paulino ang lalaki, pero meron siyang napansin sa bandang dibdib nito. Kita niya ang kaunting bahid ng dugo. Dahil doon ay nakaramdam na siya ng kaba. Oh, wait. Bakit may Bloody Mary ka sa neck? Ngumiti ang lalaki sa kanya ng malapad.
Malalaman mo rin kapag nasa bahay ka na namin. Tumawang lalaki na parang nabubuang. Napailing na lamang si Paulino dahil doon. Ay, crazy person ang boylet na ito. Kulang siguro sa turok. Hindi na yung pinansin pa ni Paulino at pinagpatuloy na lamang niya ang paglalakad. Nagmuni-muni lamang siya sa kung saan-saan nung mga sandaling yon. Nang makaramdam ng pagod ay bumalik na lamang siya sa kanilang bahay. Kinabukasan, tanghali na siyang nagising. Pagdating niya sa kanilang sala, nakita niya ang isang mamahaling Amerikanang kasuotan na nakasabit sa pader. Base sa pagkakasuri ni Paulino ay hindi yung pipitsugin. Anak, susutin mo yan mamaya. Mamamanhikan kayo ng papa mo sa bahay nila Philin mamayang gabi. Sabik na sabik ang kanyang ina habang siya naman ay walang ganang umupo sa sofa. Mudra? Yan talaga? Wala ibang dress? Mukha kong manang dyan, Mudra eh. Anak, pupunta ka sa kanila bilang lalaki. Alam mo naman ang gusto ng papa mo, hindi ba? Ay, okay na. Sige na nga, kiber na yan. Eh ikaw, Mudra, di ka ba gogora with us? Hindi na, anak. Hindi ako pinayagan ng papa mo. Hindi bale, paglulutuan na lang kita pag uwi mo. Bumuntong hininga na lamang si Paulino. Naawa siya sa kanyang ina. Buong buhay na lang nito ay sumusunod na lang kay Fernando. Pasensya ka na, anak. Wala akong magawa. Hinawakan ni Paulino ang ina sa pisngi. Ma, wala kang kasalanan, no? Gagawin ko ito para sa iyo, hindi para kay Pudra, okay? Nagyakapan na lamang sila ng kanyang ina. Mabilis na lumipas sa mga oras. Sinuot na nga ni Paulino ang kulay puting pampormal na kasuotan. Sobrang gwapo ng dating niya sa salamin. Ganun pa man, maganda at prinsesa pa rin ang tingin niya sa kanyang sarili. Handa ka na ba? Aalis na tayo. Okay po, agora na, Pudra. Ngumiti na lamang ang kanyang ina. Pagpasok nila sa sasakyan ay kumaway na lamang siya sa kanyang nanay. Tahimik lang ang bakla habang sila ay nasa biyahe. Wala siyang kaalam-alam na doon na pala magsisimula ang kababalaghan ng kanyang buhay. Wala pang 3 minuto ay nakarating na rin sila sa bahay nila Philin. Tulad ng una niyang punta sa mansyon na yon, wala pa rin pinagbago ang madilim na paligid. Kakaunti lang ang poste ng ilaw sa mansyon na yon. Sa palagay ni Paulino, parang ayaw talaga ng angka ni Philin na masyadong maliwanag. Tapos yung 2 gwardya pa na nagbabantay ay parang walang mga dugo. Maputla at tila hindi nasisikatan ng araw. Nandito na tayo. Ayusin mo ang kilos mo, ha? Ayoko nang babakla-bakla ka. Ay nako, whatever. Naglakad na ang mag-ama. Sinalubong naman sila ng isang lalaki. Pagtingin ni Paulino sa lalaking yon, nagulat siya dahil pamilyar yon sa kanya. Ngumiti ng nakakaloko ang lalaki. Dahilan para makaramdam ng kaunting kilabot si Paulino. Sabi ko sa iyo makikita tayong 2 ulit. Romulo nga pala ang pangalan ko. Hindi na lamang pinansin ni Paulino ang lalaki. Tinuon na lamang niya ang atensyon sa kanyang mga hakbang. Nang makarating sila sa loob ng sala, naghihintay na pala roon si Philin at ang ama nitong si Don Fredrin. Maligayang pagdating sa inyong mag-ama. Akala ko hahayaan mo na lang na mawala sa inyo mga lupa nyo Buti na lang, naisama mo na itong napakagwapo mong anak. Correction, napakagandang anak. Nagbago ang reaksyon ng mukha ni Don Fredrin. Kahit na alam naman ng lahat na bakla si Paulino, hindi pa rin sila sanay na may ganoon tao sa loob ng kanilang pamamahay. Sinabi ko lang magtino ka, di ba? Babangasa ko yung mukha mo. Kumpadre, siyempre naman, malakas ka sa akin Kaya, sino ba naman ako para hindi sumipot ka sa mga anak ko? Paulino, buti naman dumating ka na. Handa ka na ba sa panibagong kabanata ng buhay natin? Magsisimula na yun ngayong gabi. Magsasalita pa sana si Paulino nang biglang may matandang babae na dumating. Parang ito ang pinaka-leader
ng mga kasambahay roon. Don Fredrin, Senyora Feline, nakahanda na po ang pagkakasalan. Kayo na lamang po ang hinihintay. Nawindang si Paulino sa kanyang narinig. Hindi niya inaasahan na sa mga oras na yun pala ang gabi ng kasal. Ang buong akala niya kasi ay pamamanhikan lang ang kanilang ipinunta roon. Pudra, ano ite? Uy, kasal ka agad. Akala ko mamamanhikan lang tayo. Di ba pumayag ka naman? Huwag ka na magreklamo. Sumunod ka na lang kung ayaw mong mataba ka sa akin. Pudra naman eh. Paulino! Wala nang nagawa si Paulino ng mga sandaling yon. Gusto niyang tumakbo paalis ngunit kapag tinitingnan niya ang mga nakabantay, lumalambot ang tuhod niya. Sa itsura ng mga bantay, parang isang sapak lang sa kanya ay pwede na niyang ikamatay. Naglakad sila patungo sa likuran ng mansyon. Mayroon doong malawak na bakanting lupa. May mga itim na upuan at mga nakasinding kandila. Hindi ganun ang kasal na naiisip ni Paulino. Sobrang layo. Sa dulo ng pasilyo, naroon ang isang lalaking nakaitim. Mahaba ang kasuotan ng lalaki na parang kagaya ng sa mga praile sa librong El Filibusterismo. Palagay ni Paulino ay yun ang pare. Diyos ko Lord, kasal ba ite or pag-aalay? Handa ka na ba, mahal ko? Handa mo mukha mo. Bigla-bigla kasal? Sabogski ka ba? Nakangiti ang babae ngunit hindi yun ikinatawa ni Paulino. Para sa kanya, yun na ang pinaka-weirdong ngiti na nakita niya. Bago sila lumakad patungo sa dulo, may mga umupo sa mga upuan. Lahat ay nakaitim. Tanging si Paulino lamang ang nakaputi. Maging ang kanyang amang si Fernando ay nakaitim din. Mga kapatid, ngayong gabi ay masasaksihan ninyo ang pag-iisang dibdib ng dalawang pusong magkaiba ang mundo. Halina't sabay-sabay nating suportahan ang kanilang pagmamahalan. Sumenyas na ang pare kay Feline at Paulino. Noong una ay ayaw pang maglakad ni Paulino. Kinailangan pa siyang itulak ng kanyang ama. Habang naglalakad, ay parang gusto na lamang niyang magtago sa ilalim ng lupa. Sana daw ay bumaon na lang siya sa kailaliman ng lupa. Nakikita na niya ang magiging buhay niya sa mga susunod na araw kapag natapos na ang kasal. Hindi ka ba masaya? No, never akong naging happy. Hindi kita bet Feline eh. Ayoko sa tilapia. Gusto ko talong. Don't ka mag-assume na labi-dabis kita ha. I'm doing this for the sake of our land. Ayos lang kung ano man ang dahilan mo. Ang mahalaga sa akin, mapasa akin ka at matikman ka. Nandiri si Paulino sa kanyang narinig. Lumambot tuloy ang bawat kilos niya dahil hindi niya kinakaya ang pagiging cheesy ni Feline. Nang makarating na sila sa harapan ng pari, tiningnan ng pari si Paulino mula ulo hanggang paa. Nagtataka ito dahil sa kakaibang galaw ng bakla. Lalaki ka ba talaga? Ay, bago ka dito, wala kang alam. Si Sante kita dyan. Gusto mo, masisante? Napailing na lamang ang pari at binuklat na lamang ang librong itim. Simulan na natin ng seremonya. May kung ano-anong binasa ang pari sa libro. Nakaramdam nga ng antok si Paulino dahil sa dami ng binasa nito. Saka lamang nagising ang diwa ni Paulino na may marinig na siyang kakaiba. Ngayong kabilugan ng gabi ay masasaksihan natin ng pag-isang dibdib ng dalawang mundo. May guguhit sa kasaysayan ang unang mag-asawang tao at aswang. Kaya maging masaya tayong lahat dahil panibagong henerasyon ang sisimol sa mga susunod na taon. Nagtayuan ang balahibo ni Paulino. Nang tingnan niya ang kanyang ama, maging yun ay hindi rin inaasahan ang sinabi ng pari. Sandali, anong aswang ang sinasabi ninyo? Hindi aswang ang anak ko. Wala naman kaming sinasabi na anak mo ang aswang, kumpadre. Ha? Ibig mong sabihin Oo, tama ka nang iniisip.
Bakit? Aayaw ba kayo? Ngayong nandito na kayo? Makakalis kaya kayo ng buhay kung aalma kayo? Para ito sa kabaliwan ng anak ko, kaya umayos ka. Mga aswang kaming lahat dito. Pwede namin kayong gawing sisig o bopis kung gugustuhin namin, ha? Napailing na lamang si Fernando. Lahat na nangyayari ay hindi niya kailanman inasahan. Buong akala niya ay pangkaraniwang pamilya lamang ang meron si Don Fredrin na gaya ng sa kanila. Feline, what's the meaning of this? True lalo ba? Ngumiti ang babae na parabang tuwang-tuwa pa ito. Bakit? Ayaw mo na ba? Diyos ko naman, Mariosep. Aswang ka. Tanggapin mo kung ano ako dahil tinatanggap ko kahit bakla ka. Aba, kasalanan mo yan, bruha ka. Walay naman akong say na i-accept mo ko, no? Tama na ang pagpapatyusi, bakla. Simula na natin ang kasal. O sige, ikaw babae, tinatanggap mo ba ang lalaking ito sa hirap at ginhawa kahit parang tanga lang? Yes po. Ikaw bakla, lalaki, tinatanggap mo ba ang babaeng ito kung ano ka man? Tatanggapin mo ba ang babaeng ito sa hirap at ginhawa? Kung oo, bakit mo siya tatanggapin? Ay, taray. Follow-up question yarn. Ano to, Miss Universe? Sumimangot si Feline sa pare at parang natakot naman ang lalaki sa babae. Yes or no? Tumingin muna si Paulino kay Feline. Hindi niya ma-imagine ang sarili na ang babaeng si Feline na ang makakasama niya sa buhay niya. No! Nagkaroon ng bulong-bulungan sa paligid. Parang nagalit din si Don Fredrin sa kanyang isinagot. Bakit ka nag-no? Gusto mo bang mamatay? Mag-yes ka! Ay, bongga. Namigay ng choices sabay ayaw ng no? Dati ka bang boba? Eh di yes na. Tsaka? Nakahinga ng maluwag si Feline dahil sa sagot ng bakla. Yan, ganyan. Yes, dapat. Okay, you may now... Parang nag-aalangan ng pari sa susunod niyang sasabihin. Kaya naman sumigaw na si Don Fredrin. Pabitin-bitin ka pa eh. Kapag ako napuno, ikaw ang ibibitin ko. You may now kill the bride. Kiss the bride. Dahan-dahang lumapit ang mukha ni Feline sa mukha ng baklang si Paulino. Para kay Paulino, ang maidikit ang kanyang labi sa labi ng isang babae ay isang malaking bangungot ng kanyang buhay. Idagdag pa na ang katotohanan ng mapapangasawa niya ay isa palang aswang. Gayunpaman, wala na rin namang magagawa si Paulino kundi ang sikmurain na lamang ang nangyayari. Bumuntong hininga na lamang si Paulino bago tuluyang maglapat ang kanilang mga labi. Pumikit na lamang si Paulino nang sakmalina ng babae ang bibig niya. Parang gutom na gutom sa halik si Feline. Kulang na lang ay lamutakin na nito ang mukha ni Paulino. Pagkatapos ng halikan ay nagpalakpakan ng mangilan-ngilang naroroon. Ngunit taluwas kay Paulino ang lahat ng nangyari. Hindi niya matanggap-tanggap ang nangyayaring yon. Maging ang kanyang ama rin ay hindi rin masaya. Marahil hindi rin ito nagustuhan na nagkaroon sila ng ugnayan sa mga aswang. Lumapit ang lalaking si Romulo sa kanila at naghagis ng tuyong petals ng rosas. Mabuhay ang bagong kasal! Sabay-sabay na nagsigawan ng mga aswang. Naiyak na lamang ang pari nang umalis na sila roon para mag-honeymoon. Hindi alam ni Paulino kung saan sila pupunta. Basta paglabas nila ng mansyon ay sumakay sila sa itim na van. Nilagyan ng piring ang kanyang mga mata. Ang naririnig na lamang niya ay ang andar ng sasakyan. Tahimik lang din naman si Feline sa mga oras na yon. Makalipas ang halos 20 minutos ay bumaba na rin sila. Inalalayan ng dalawang lalaki si Paulino sa paglalakad. Pagtanggal ng piring, bumungad kay Paulino ang isang kwarto na malawak.
Mga malalaking gasera ang nagsisilbing nilang ilaw sa mga oras na yon. Mas malaki rin na kama na puno ng bulaklak na patay. Sa gilid-gilid naman ay may mga disenyo na pang-aswang. Meron din doong mga latigo at kung ano-ano pang ginagamit sa pagtatalik na nakakasakit. Ay, why na this? Nakakasyokot ha. Aswangit ka, Feline. Anong gagawin mo sa beauty ko? Insecure ka, no? Insecure ka? Tumawa ng mahina si Feline. Ano ka ba? Nandito tayo para mag-honeymoon. Para gawin ang magiging anak natin. Ay, ayoko makadyunaki sa babae na aswang, no? Anak, your face. Mahal naman. Mag-asawa na tayo. Dapat lang na magkaroon tayo ng anak. Dahan-dahang lumapit si Feline sa bakla. Unti-unti namang umatras si Paulino hanggang sa mapaupo na siya sa kama. Pinagpapawisan siya ng malamig. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib ng mga sandaling yon. Hindi naman siya natatakot dahil pagsasamantalahan siya ng babae. Ang kinatatakot lang niya ay baka lapain siya ni Feline sa oras na tumanggi siya. Lalo pat nalaman niya nga na ito ay isang aswang. Oy, stay away, Bruhilda. Majojombang ko yung pes mo. Yan. Ganyan ang gusto ko, mahal. Pumalag ka. Gusto ko ng marahas. Ay nako, pinagsasabi mong bruha ka. Guard, may baliw here. Ayoko ng ganyang sigaw. Gusto ko ng sigaw na nasasarapan. OMG ha, may baliw dito. What to do? What to do? Nang lumapit si Felina sa kanya, ay napilitan siyang gawin ng isang bagay. Nasampal niya ang babae. Sa lakas ng kanyang sampal ay natumba ang babae sa gilid. Dahil sa kanyang ginawa ay nakaramdam ng inis si Feline. Unti-unting nagbago ang mukha ni Feline bilang aswang. Kumulubot ang mukha nito. Humaba rin ang dila at tumulis ang ilong at tenga. Sinasagad mo ang pasensya ko. Gusto mo yatang magsagaran tayo. Oh, taray, pang old age na ang boses. Muling lumapit sa kanya si Feline. Nilundag siya nito at pwersahang dinala sa kama. Sa pagkakataong yun ay wala na siyang nagawa. Hinubad ng babae ang kanyang damit. Sinunod nito ang kanyang shorts. Pagtanggal ni Feline ng brief ay sumambulat ang pototoy na sagana sa balat. Unti-unting bumalik sa dati ang mukha ng babaeng si Feline. Dismayado itong umalis sa ibabaw ng baklang si Paulino. Nakasimangot at salubong ang kilay. Paulino, bakit? Bakit may balat? Hindi ka patuli? Nagmamadaling kinuha ni Paulino ang kanyang mga kasuotan. Natataranta siyang sinuot ang mga yon at tila isang babae na pinagsamantalahan. Ay, manyakis! Aswang na manyakis, kadiri! Niloko mo ako. Hindi ko pa pala tuli. Bukas na bukas din ay magpatuli ka. Galit na lumabas ng silid ang babae. Padabog pa nitong binagsak ang pinto. Nang makalis na si Feline, ay saka lamang nakahinga ng maluwag si Paulino. Ay, tsaka, ano kung pure skin ang pututoy ko? Sa ayaw kong makita't mahawakan to ng gurang na albularyo. Umirap pa ang bakla at tumupo na lamang sa kama. Nilibot niya ang kanyang tingin. Bintana lamang ang maaari niyang paglabasan. Pero nang tangkain niyang buksan yon ay nakakandado naman sa labas. Kaya wala na siyang nagawa kundi ang manahimik. Gustuhin man niyang tumakas ay tila wala na rin naman siyang pag-asa. Makalipas ang ilang oras, nakaramdam na rin ng antok ang bakla. Hindi pa rin nakakabalik si Feline nung mga sandaling yon. Hihiga na sana si Paulino nang biglang bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok ang pari na nagkasal sa kanila ni Feline. Walang hiya ka! Ay, taray ni Father, umintrada sa may angry yard? Kung hindi dahil sa'yo, hindi mawawala sa akin ang pinakamamahal kong si Feline. Galit na galit ang mukha ng pari. Nanlilisik ang mga mata at tumutulo pa ang laway. Oh, tama pala ang hinala session ni Akesh. Bet mo ang bruha. Hoy,
Father, kasalanan mo yarn. Ikaw nagkasal sa amin, no? Tapos, di ka tumutol? You know what kind of human you are? You are a mother, father! Manahimik ka. Kasalanan mo itong lahat. Kung hindi ka sana pinanganak sa mundong ito, walang mga agaw sa akin ang mahal kong si Feline. Excuse me, Father, ha? Walay namang inagaw sa'yo eh. Kasi walay namang naging iyo. Entiendes? Lalong nanggalaiti ang pari sa pinagsasasabi ni Paulino. Tuluyan ang nagpalit ng anyo ang pari. Naging kulay itim na ang lahat ng mata nito. Humaba ang dila at nahati sa dalawa. Ay! Crazy ka, ha? Oh, help! Help! May monster! Napatingin silang dalawa sa bintana nang makita nilang umalog-alog yon. Huh? What's that? Kabayong bondat! Biglang bumukas ang bintana at nagulat si Paulino nang makita niya ang dalawang kaibigan na si Buboy at Rolly. Kinabigla din yun ng pari. Ha? Bongga! Rescuer ang dalawang Prince Charming ko! Agad na pumasok ang dalawa at tumarang kay Paulino. At sino naman kayong dalawang kotong lupa kayo? Makikilala mo kami kapag binuhos ko na sa'yo to. Binuksan ni Rolly ang plastic bottle na may laman na holy water. Sinaboy niya yon sa mukha ng aswang na pari. Parang baliw na nang isay-ngisay ang pari dahil sa ginawa ni Rolly. Hindi pa nakontento ang dalawa at naglabas pa sila ng mga bawang. Uy, wag kang OA. Tubig lang yan. Itong bawang ang totoo. Hinagis nila ang isang tali ng bawang at sumakto namang itong nasuot sa leeg ng pari. Nagsisisigaw sa hapdi ang paring yon at dahil doon ay naalarma ang mga nagbabantay sa labas. Kaya naman dali-daling umakyat ang tatlo sa bintana. Todo na ba ito? Babush, Father! Parang mga natatarantang pusa ang tatlo nang makalabas sila ng bahay na yon. Habang papalayo ay nakita pa nilang naglabasan din sa bintana ang dalawang aswang na nagbabantay. Princess and friends running! Mabilis silang nakalayo dahil sa mahahabang bias ng tatlo. Liblib na ang lugar na yon. Mabuti na lamang ay kahit papano, alam ni Buboy at Rolly ang kanilang dinaanan. Madali silang nakahanap ng mahihintuan. Nagtago na muna sila pansamantala sa ilalim ng tulay na kanilang nadaanan. Ay, maraming thank you sa inyo mga Bex, ha? Naku, akala ko don't na ako makakagoroway sa babaeng aswangit na yun. Buti na lang, umabot kami. Pasalamat ka. Concerned kami sa'yo, no? Di thank you. Thank you. Ang babait ninyo, thank you. Oh, kumusta honeymoon? Malamang hindi natuloy. Supot yan eh. Oy, Gigi ka, ha? How mo na knows? Paano ko nalaman? Di ba magkakasabay tayo magpapatuli dapat dati? Tapos tumakbo ka nung makita mo yung itak? Sige na. Tama lang na hindi nagpatuloy yan si Pau, no? Wala namang paggagamitan yan eh. Pero, teka, siya nga pala, anong nangyari sa kasal? Ibig kong sabihin okay na ba yung mga utang ninyo? Ay, I bet okay na. Pero dahil this happened, boljak ako nito sa mga aswangit at kay Pudra. Buti nga nasundan namin yung sinasakyan nila Feline kaya nasundan ka namin dito. Nasaan ba Akesh? Umikot lang kayo sa kabila. Kaunting lakad lang Nasa mansyon ka na. Pau, pakinig ka ha. Kinausap kami ng mama mo bago kami pumunta rito. Gusto na niyang umalis sa probinsyang ito. Ang sabi niya, sa Maynila na kayo titira. Paano si Pudra, Kels? Pabayaan mo na yun. Wala namang pakialam sa iyo yun Ang mahalaga ay ikaw at ang mama mo. Tutulungan namin kayo makaalis. Nakausap ko ni Chewing ko na may sasakyan. Sa ngayon, kailangan natin makaisip kung paano tayo makakaalis sa lugar na ito. Kahit nakalayo na tayo sa mansyon, lugar pa rin to ng mga aswang Ay, scared na ako here. Lalo na kay Feline. Ang syongit na mukha. Parang mangangagat. Shh! Tahimik!
Tinakpan nila ang kanilang mga bibig nang maramdamang may humintong sasakyan sa ibabaw ng tulay. Narinig nila ang mabibilis na yabag ng paa ng mga yon. Hanapin ang baklang yon. Mayayari tayong lahat kay Ma'am Filin. Halos nasa 20 minutos na natili ang magkakaibigan sa ilalim ng tulay. Hindi na nila alintana ang naglulutangang tae sa ilog. Maya-maya lang ay naramdaman na nilang umalis na ang mga aswang. Saka lamang sila umakyat nang masigurong ligtas na sila. Naglakad na sila paalis at dumampot ng mga maaari nilang ipamalo o gawing armas. Ay nako, mukhang danger zone pa ang ginogora natin. Napatigil na naman ang magkakaibigan ng matanaw ang isang sasakyan na paparating. Pamilyar kay Paulino ang sasakyan na yon. Ay, mga Bex! Sasakyan namin yan! Agad na lumabas sa pinagtataguan si Paulino at saka humarang sa daan. Uy, tarantado, baka aswang yung nasa loob yan, uy! Ngunit hindi na nagpapigil ang bakla. Huminto naman sa harap niya ang kotse. Nabuhayan ng dugo si Paulino nang lumabas mula roon ang kanyang ama. Paulino! Ay, tumpak no? Si Pudrakels nga! Ay bongga! Hulog ka ng impyerno, Pudra este ng langit! Lumabas na rin sa pinagtataguan sina Buboy at Rolly nang masiguro nilang walang kasama o kasunod si Fernando. Uy Pudra, pwede ba na sumakay dyan sa car mo? Tila natauhan naman ang matandang lalaki nang mahimasmasan. Hindi kasi ito makapaniwala na magagawa pang makatakas ng kanyang anak. Oo, sige. Sakay na, dali. Pinaharurot ni Fernando ang sasakyan. Ganun pa man, hindi pa rin sila naging kampante. Palingon-lingon sila sa labas kung may nakakahabol ba sa kanila. Pudra, anong nangyari? Sinaktan ka ba ng mga aswangit? Hindi naman. Nagulat lang ako kasi mga aswang pala sila. Hindi ko alam. O ayaw mo kasing maglisan-lisan sa princess mo eh. Hindi sila normal. Mga nasa upper bracket sila ng mga human being. Ikaw naman kasi Pudra eh. Masyado kang silaw sa yaman. Na-forget mo na yata na ang tunay na yaman ay ang iyong family. Bigla na lamang humagulgol ng iyak si Fernando. Naalarma sila dahil ang matanda ang nagdadrive. Uy, Mang Fernando! Ako na po magmamaneho. Sandali! Parang tanga kasi itong si Pau eh. Pinaiyak pa eh. Maaksidente tayo niyan eh. Dahil sa pangambang mabangga pa sila dahil sa pag-iyak ni Fernando, nagkusang loob na lamang si Buboy na magmaneho. Iyak ng iyak si Fernando dahil sa sobrang pagsisisi. Hoy, ano ka ba, Pudra? Bakit ka ba crying thunders dyan? Hindi bagay sa'yo, no? Naiyak ka ba kasi want mo mag-sorry sa Akesh? Hindi. Naiyak ako kasi binawi nila yung kasunduan. Ikaw naman kasi. Ay, nakakaloka ka, Pudra, ha? Akala ko pa naman mahal mo ang princess na ito. Yaman pa rin palang iniisip mo. Nasa yaman na yon, yung pagtupad mo ng pangarap, Paulino. Ano? Gusto ko sanang mabawi ang lupa para makapagpatayo tayo ng restaurant sa Maynila na ikaw ang magpapatakbo. Kaso, wala na eh. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Bumuntong hininga na lamang si Paulino. Kahit na masama ang loob niya sa kanyang ama, hindi niya may tatanggi na talagang mahalaga pa rin pala ito sa kanya. Ay nako, forgetsong mo na yon, Pudra. Let's start a new life sa Maynila. Magsisikap tayo para umahon again. Iwanan natin tong impyernong ite. Pinapatawad mo na ba ako sa lahat ng pambabaliwala at pambabastos ko sa pagkatao mo? Ay, ano pa ba nga ba, Pudra? Ha? Natigilan sila nang mayroong kumalbog sa bubong ng sasakyan. Naramdaman nila na may kung sinong nakasampa roon. Narinig nila si Feline na nagsasalita ng pasigaw sa labas. Kala mo sa akin, tanga? Matatakasan! Magpapatuloy ka pa bukas at itutuloy natin ang honeymoon! Nagpreno ng malakas si Buboy. Tumilapon si Feline sa harapan ng sasakyan. Nang tumayo si Feline, ay binangga agad ito ni Buboy.
Lumipad ng babae pero parang wala lang nangyari. Bumangon lang yun ulit at saka marahas na tumalon sa harapan ng kotse. Pilit nitong binabasag ang salamin. Kaya naman pinaandar na ni Buboy ng mabilis ang sasakyan. Nagpreno siya ng malakas at saka huminto sa gilid ng bangin. Buong akala nila ay tapos na ang problema dahil nahulog doon ng babae. Pero laking gulat na lamang nila nang biglang umangat si Feline. Nagkaroon ito ng malapad na pakpak na kulay itim. Ay, ang syongit, may wings ang gaga, parang whisper. Pre, bilis! Kinabig agad ni Buboy ang sasakyan at saka umabante ng mabilis. Hinabol naman sila ni Feline at tumatawa-tawa pa habang nasa ere. Mag-iingat ka sa pagmamaneho. Baka tayo magkapakpak nito papuntang langit ah. Huwag po kayo mabahala. Magaling pong magmaneho yan. Sa katunayan, munti ka na siyang mamatay dati. Ay dakpo, mga tukbol talaga kayo. Muling nakasampa ang aswang na si Feline sa bubungan. Maigpit na ang kapit ng babae. Kaya kahit anong preno ni Buboy ay hindi na yon tumitilapon. Nagawa ng basagin ni Feline ang salamin sa backseat. Munti ka nang mahablot si Paulino. Mabuti na lang ay nakailag siya. Mahal kong Paulino, sumama ka sa akin. Magpapatuloy ka para bukas na... Hindi na naituloy ni Feline ang sasabihin nang tusukin ni Paulino ng tubo ang mukha niya. Sa pagkakataong yon ay nakabitaw na ang babae. Sinamantala yon ni Buboy para magpatakbo ng napakabilis at tuluyan na nga niyang naiwan ang babaeng aswang. Doon na sila nakahinga ng maluwag para silang natanggalan ng tinik sa lalamunan. Pumunta tayo sa atin. Kailangan nating kunin si Paulita. Ang iyong ina, Paulino. Ay, Bex, sa atin na ha. Baka napano na yung mudrakals ko eh. Bilisan nyo. Tumangon naman si Buboy. Makalipas lang ang ilang minuto ay nakarating na rin sila sa kanilang lugar. Pagdating nila sa bahay, naabutan na nilang nakatali si Paulita sa upuan. Tapos sa gilid nito ay naroon ang lalaking si Romulo. Magandang gabi, Paulino. Sabi sa'yo, magkikita ulit tayo eh. Anong ginawa mo sa asawa ko? Bakit walang malay yan? Ops, wag lalapit. Baka mamatay itong matandang ito. Tumayo si Romulo at lumapit kay Paulita na parang ilang oras nang walang malay. Anong ginawa mo sa asawa ko? Wala naman. Ang sabi kasi sa akin ni Don Fredrin, buhayin ko siya hanggang sa makauwi kayo. Ngayon, Paulino, kapag hindi mo binalikan si Feline, bye-bye ka na sa mama mo. Gusto mo ba yon? Nagsarado ang kamao ni Paulino. Nagngangalit na rin sa galit si Fernando. Ngunit pare-pareho naman silang walang magawa. Kung matiwasay kang susunod sa gusto ni Don Fredrin at Feline, walang masasaktan. Free to go mo na ba ang mudrakals ko kung sasama ako sa'yo? Yun naman talaga ang dapat na mangyari. Kaya sige na, sumama ka na sa akin. Sandaling napaisip si Paulino. Sumenya sa kanyang dalawa niyang kaibigan na huwag siyang papayag. Pero hindi rin naman niya kayang pabayaan ang kanyang ina. Huwag kang gagawa ng ikagagalit ko, Paulino. Kahit bakla ka, kaya kitang patayin. Baka hindi mo na itatanong. Ako ang pumatay sa mga bangkay na natagpuan dito sa lugar ninyo. At meron doon mga bakla na katulad mo. Habang nagdadadaldal sila, hindi na nila namalayan na may ginagawa na palang hakbang si Rolly. Palihim na siyang nakalabas ng bahay nila Paulino. Kinuha niya ang isa pang tali ng bawang na naiwan nila sa sasakyan. Inikot ni Rolly ang bahay ng kaibigan at dumaan siya patungo sa likuran ng aswang na si Romulo. Dahan-dahan siyang naglakad. Pero bago siya makalapit, naramdaman na siya ni Romulo. Nang makuha ni Rolly ang atensyon ng aswang, ay dali-daling tumakbo ang tatlo para dumugin yon. Dahil apat sila, mabilis nilang nasiksik sa sulok si Romulo. Naisuot na ni Rolly ang tali ng bawang nang makapagpalit na ng anyo si Romulo. Ayan, boba! Daldal pa more! Nang isay-ngisay ang aswang na parang binudbura ng asin. Kumuha kayo ng lubid. Sa likuran, meron doon, dali! Nagmamadaling umalis si Buboy, habang si Paulino naman
at Fernando ay kinalagan na si Paulita. Magbabayaran niyo ito! Iginapos nila ang nangingisay na si Romulo. Mga ilang sandali lamang ay nagkamalay na rin ang ina ni Paulino. Gulong-gulo ito sa mga nangyari. Paano nangyari? Nananaginip ka, Mudra. Sleep ka ulit. Tara na, sumakay na sa sasakyan. Aalis na tayo. Inalalayan nila Paulino ang ginang na si Paulita. Habang si Romulo naman ay sigaw pa rin ng sigaw kahit nanghihina na dahil sa bawang. Kailangan natin makarating sa pier, dali! Sige po. Wala silang sinayang na pagkakataon. Bumiyay kagad sila kahit naggabing-gabi na. Habang nasa biyahe ay saka lamang pinaliwanag ni Fernando kay Paulita ang mga nangyayari. Nabahala at gulat na gulat ang ginang. Oh, kalmalisyos ka lang, Mudra. Safe na us. Hindi ba tayo ligtas? Hanggat hindi pa tayo nakakalis ng probinsyang ito, wala pa sa atin ang kaligtasan. Nagpakalat na ng aswang si Don Fredrin. Kahit saan, baka may makasalubog na tayong aswang. Kaya maging alerto kayo. Sumang-ayon na lamang sila sa sinabi ni Fernando. Naging payapa ang mga sumunod na sandali. Nakabalik na ng tulog si Paulita. Mahaba-haba ang kanilang babiyahiin. Pero sa lahat ng mga nangyari, parang wala na silang oras para matulog. Hindi sila maaring makalingat dahil bigla-bigla na lang lumilitaw ang mga aswang. Pagdaan ng kalahating oras ay nakarating na rin sila ng pier. Dahil masyado pa silang maaga ay kakaunti pa lamang ang mga taong naroroon. Unang bumaba si Fernando. Base kasi rito ay meron siyang kakilala roon na makakatulong sa kanila. Tutulungan daw sila nun para makakuha kagad ang pwesto sa barko. Mga 5 minutong nawala si Fernando. Pagdating nito ay sinabi nitong nakausap na nito ang kakilala niya. Magmadali, hindi pwedeng may ibang makakita at baka may mga aswang na rin dito. Inasikaso sila ng kakilala ni Fernando. Dinala sila nito sa VIP room na meron ng barkong yon. Maganda ang kwarto at kasyang-kasya silang 4. Kayo bang dalawa siguradong sasama sa amin sa Manila? Baka hanapin kayo ng mga magulang ninyo. Ihatid lang naman namin po kayo sa Maynila Babalik din kami. Gusto lang po namin makasiguro na makakarating kayo ng Manila ng ligtas. Alam mo, pasensya ka na nung nakaraan ha. Naku, hayaan nyo na po yun. Ang mahalaga, nagising na kayo sa katotohanan. Napansin nila si Paulino na nakatingin sa bilog na bintana. Anak, ano ba yung tinitingnan mo dyan? Mga Bex, naku, Diyos ko. Yung sasakyan natin, natuntun na mga swang ito. Luko, nasa labas na sila. Sorry, nakalimutan kong ipapasok dito sa barko. Mas delikado kung naipasok natin dyan dito. Paamoy nila. Hayaan mo na yung sasakyan na yan. Pero Pudra, what to do? Baka gumora sila ditay. Wala tayong magagawa. Makikipagpatayan tayo sa kanila. Ay naku, Diyos ko. Sirang-sira na ang beauty ko. Magdasal na lamang tayo na hindi sila aakyat sa barkong ito. Biglang magkakasunod na katok ang narinig nila sa pintuan. Pagsilip ni Fernando sa labas, ay kakilala niya ang bumungad. O pare, lumipat kayo sa ilalim. May mga naghahanap sa inyo. Mapuputla. Parang totoo yung sinabi mong aswang sila. Hindi namin sila mapigilan pare. Dali, sumunod kayo sa akin. Natatarantang sumunod sila sa lalaki. Dinala sila noon sa ilalim ng deck. May maliit na silid doon. Mas maitim dahil mga simpleng tao lang ang nakakarenta doon. Pag-alis ng kakilala ay sinarado nila ng maayos ang pinto. May isang double deck lang na naroon. Nagsimula ng magrosaryo ang ginang na si Paulita. Pagkatapos ay pinatay na nila ang ilaw sa loob. Mga ilang sandali lamang, may narinig na silang kumakatok. Kasabay ng katok ang tila at tungal na mga hayop. Malakas ang kanilang kutob na mga aswang ang mga iyon. Kahit na binabalot na sila ng kilabot, nanatili silang matatak at hindi nila binubuksan ang pinto. Kahit paghinga ay nililimitahan nila para hindi sila makagawa ng kahit na anong ingay.
Buksan mo. Baka nasa loob. Oh, nakasarado. Tanga. Kaya mga bubuksan kasi nakasarado. Bubuksan mo ba yan kung nakabukas na? Eh, nakasarado nga eh. Paano mo bubuksan kung nakasarado? Wala ka bang utak? Ang sabihin mo, nakakandado, inudel. Eh, matik na yun. Bugok. Nagtalo pa ang dalawang aswang. Umalis ang dalawa nang hindi na tinangkapang wasakin ang doorknob. Nakahinga ng maluwag sila Paulino. Laking pasalamat na lang nila na medyo tatanga-tanga ang dalawang aswang na nasa labas ng pintuan nila. Makalipas ang mga sandali ay tuluyan na silang hindi nakita ng mga aswang. Nakaalis sila ng mapayapa at tuluyan ng iniwan ang lupang kinagisnan. Pagdating nila sa Maynila ay agad naman silang nakahanap ng maupahan. Nagdala pala si Paulita ng tira-tirang pera ni Fernando sa baul. Yun ang ginamit nila para muling makapagsimula. Samantala, nanatili na rin sa Manila sina Buboy at Rolly mula nang makahanap sila ng magandang trabaho. Umuuwi na lamang sila sa probinsya tuwing Pasko at Bagong Taon. 5 taon na ang dumaan mula nang malagpasan ni Paulino ang bangungot ng kanyang buhay. Nakapagpundar na siya ng maliit na restaurant sa Maynila. Natupad ni Fernando at Paulita ang kanyang pangarap. Oy mga Bex, kumusta sa probinsya? Over there pa rin ba ang mga aswangit? Eh, wala na ako nababalitaan. Baka nabuwag na rin sila. Mismo, buti nga sa kanila. Ikaw Pao, kumusta ka naman dito sa business mo? Ayun, ox naman. Problema ko lang wala akong boylet. Uy, ayun si Buboy oh, single pa rin. Uy, gagi ka ba? Walang talo-talo no? Oh, bakit di natin try, Papa Buboy? Try mo mukha mo. Kasal ka pa nga sa aswang dyan Di ka pa divorce Bahala ka sa buhay mo. Nagtawanan na lamang ang magkakaibigan. At dito na natapos ang kakaibang adventure ng buhay ng baklang si Paulino. Wakas,